Oh my gosh, hindi mo lang natatakot sa yung sekretarya mo na yan? How could she do that to you? This is insane. Kanina pa pala ang reklamo ni Lara habang nasa may sasakyan kami. Ako nagmaneho kaya hindi ko maiwasang ma-distract sa mga sinasabi niya. I know what you're saying, Lara. Please stop. Hindi ako makakapag-isip ng maayos dahil sa'yo. Tumawa naman siya. Pinag-iisipan pa ba kung anong dapat sabihin dyan sa sekretarya mo? Basic lang yan, Gab. 2 words. You're fired. Ganun lang. Bumaling ako sa kanya at tumitig. Sa tingin mo ba yung sasabihin ko sa kanya at gagawin ko? Nilagay naman niya ang kanyang 2 palad sa kanyang bibig at nagpanggap na nagulat. Wow! Huwag mong sabihing may plano kang ipahiya ang babaeng yon sa harapan ng maraming tao. Kibit balikat lang sinagot ko sa tanong niya. Walang kasiguraduhan. Yun ay nakadepende sa reaksyon niya mamaya. Muli kong tininan ng aking phone ko saan kasalukuyan nitong tinatrack ang eksaktong lugar ko nasaan sa Chantal. Oh, nice! Sa restaurant pa talaga sila nagkita ni Sabrina. Nakangising sabi ng pinsan ko habang nakatingin din sa nakabukas na app. Behave yourself. Agad kong paalala sa kanya. Sa aming dalawa siyang mas may chance na magwala sa loob. Naiintindihan kong frustration ng pinsan ko. Bukod kasi sa ayaw niya kay Chantal, ayaw rin niya kay Sabrina dahil sa ginawa nito sa kanya noon. Dahil journalist to, kaya nitong maglabas ng maling impormasyon sa isang tao dahilan para muntik nang masira ang pangalan ni Lara noon sa publiko. Do not expect me to behave. Hindi ako tulad mo na magaling magpigil. Pigil? I am doubting myself if I can restrain myself later. Pagbaba ng sasakyan, naglakad kami papasok ng mall. Maraming taong napapatingin sa amin ni Lara. Nakasuot kami ng office attire kaya siguro nakuha namin ang atensyon ng mga ito. Sa labas ng transparent wall ng restaurant, nakita namin si Sabrina at si Chantal, prenteng nakaupo at seryoso nag-uusap. Shall we go inside? Lara asked. Marahan akong tumango sa pinsan ko. Nasa bandang sulok sila ng restaurant kaya alam kong di nila mapapansin kung sakaling pumasok kami ni Lara. We acted like a normal customer. Nag-order kami ng pagkain at inabot ang waiting number na binigay ng cashier. Naglakad sa lamesa malapit sa kanila. Wala sa kanila ang nagtaas ng tingin sa amin. We sat down and listened to their conversation. How could she do this to his father? Ito na nga bang sinasabi ko kay Aliam? Yung anak niyang yon kaugali ni Don Raul. Bukod sa mautak, tuso rin. Naningkit ang mata ko na marinig ang sinabi ni Sabrina. Inisip ko kung paano makakapasok ang DPH sa mismong summit. Wala talagang iba pang paraan, Chantal? Hindi ba't hawak mo naman ang listahan ng guest list? Isa pa, paniguradong ikaw rin ang ilalagay ni Daniela sa reception area para tumanggap ng mga darating na bisita. Sandaling tumahimik si Chantal. Pasensya na, Ma'am Sabrina. Nitong mga nakalipas na linggo, halos hindi na pinahawak sa akin ni Miss Daniela ang mga papeles. Paano hindi ka nagtatrabaho na maayos? Biglang tumaas ang boses si Sabrina, dahilan para mapalingon ibang customer sa kanila. Nang balingan ko ang aking pinsan, panaiirap to sa pinag-uusapan ng dalawa. Kung sana nag-iingat ka, ay di sana hindi ka pinaghihinalaan ni Daniela? Nangako ka sa akin kapalit ng pagpapagamot na magulang mo. Gagalingan mo sa trabaho pero ano to? Wala pa ka sa lahati pero palpak ka na kaagad. Aminin mo na, palpak ka talaga kahit kailan, Sabrina. Nanlaki ang mata ni Lara. Agad na paayos ang upo na marinig ako magsalita. Tumayo ako tinirap ang 2 tao nag-uusap. Baka sa kanilang mga mata ang labis sa pagkabigla na makita nila ako. Ma'am Gab! Agad tumayo sa Chantal pero mabilis kong nahawakan ang kanyang balikat at persahan muling pinaupo. Umupo ka at pakinggan mo ang sasabihin ko. Akmang tatayo rin si Sabrina. Nakawakan siya ni Lara sa kanyang magkabilang balikat at pinaupo din to. Tinanggap kita sa pag-aakalang malinis ang intensyon mo sa trabaho. Magaling ka at may future sa kumpanya. Kung sana lang ginawa mo maayos ang trabaho mo at hindi ka nagpasilaw sa pera. Kung sana sa akin mo sinabi na kailangan mo ng pera para sa pamilya mo, binigyan sana kita ng walang hinihinging kapalit. Pero ano to, Chantal? Yumuko ito at humikpi. Imbes na maawa sa kanya, ikinainis ko pang pag-iyak niya. Bumaling naman ako kay Sabrina. Hindi ko alam kung bakit obsessed ka kay Papa at sa pamilya namin. Parang gustong-gusto mong sinisira mo kami sa isa't isa. Pero huli na to para sa'yo, Sabrina. Kinuha kong isang baso ng juice na may yelo at binuhos yun sa ulo niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Maging si Larry agad na paatras dahil muntik na rin siyang mabasa. Chantal, you're fired. Hindi mo na kailangan bumalik ng opisina. Ipapahatid ko na lang ang magamit mo sa address mo. Wow! As in wow! Pumapalakpak pang sabi ng pinsan ko habang naglalakad na kami patungo sa parking. Hindi ko akalaing magagawa mo yun. Kilala kita, mabait ka. Pero nagawa mong ipahiya si Sabrina Acosta ng juice sa harap ng ibang tao?
Hindi rin ako mahilig sa pakikipag-away, pero napuno na ako eh. At yun na rin ang huling beses na pagsasabihan ko siya. Dahil kapag may ginawa pa siyang mas malala, baka tuloy nang maubos ang pasensya ko. Ma'am Daniela! Uminto ako sandali na marinig kong pagtawag ni Chantal sa pangalan ko. Nakita ko tong humahangos ng takbo tungo sa amin. Nang makarating agad tong lumuhod sa harapan ko. Please, ma'am. Please, huwag niyo po akong tatanggalin sa trabaho. Nagawa ko lang naman po yun kasi nangangailangan ako ng pera. Pasensya na po talaga, ma'am. Handa po akong gawin ang lahat para lang mapatawad niyo ako. May mga taong lumingon sa gawin namin. Si Lara ay bahagyang naglakad sa gilid ko. Alam ko kung ano ang amo mo, Chantal. Sigurado ko hindi lang ikaw ang pagbabayaran ko sa ginawa mo. You've been spying on my cousin for so long. You're so scary. Hindi ko naman po talaga yun gusto eh. Si Miss Sabrina lang po ang pumilit sa akin. Kung talagang hindi mo gusto, kahit anong pilit niya sana sa'yo, hindi ka sana pumayag. Akala mo mababait akong tao? Dahil nang pinakita ko sa'yo ng halos 1 taon na pagtatrabaho mo sa akin. Pues kung gano'n nagkakamali ka, hindi na kita kailangan pa. Wala nang dahilan para tanggapin pa ulit kita. Ma'am Daniela, parang awa niyo na po. Kailangan ko po ng trabaho para masustentahan ang pangailangan ng pamilya ko. Kung sana hindi ka nagsinungaling, hindi mo naranasan to. Nauna akong tumalikod at naglakad patungo ng sakayan. Nanatili akong tahimik hanggang sa makabalik kami ng opisina. Pagdating doon, naabutan kong prenteng nakaupo si Kuya Aaron. Napadalaw ka. Tumayo agad, si Yana makita ko. May kinuha siya sa kanyang bulsa at inabot yun sa akin. Flash drive? Para saan? CCTV footage siya nangyari kay Anton sa mismong site na pinuntahan niya ng araw na yon. Magagamit natin yan kapag nagsimula ng hearing sa korte. Hindi man makapunta si Anton dahil sa lagay niya ngayon, alam ko pa rin tayong mananalo sa kasong to laban sa may-ari ng building na yon. Tinanggap ko ang flash drive na inabot niya at nagpasalamat. Nito ko lang naalala na bukod sa aking plano para sa acquisition ng DRH, may mga nakabantay pa ring trabaho na kailangan kong ayusin. We need to win the case against the man who did that awful revenge for Anton. Hindi ako titigil hanggat hindi yun natatapos. You really have to come here so you could give this to me? Kuya Aaron smiled. Honestly, gusto ko ring malaman kung okay ba rito. I haven't had the time to ask, how are you? I am glad you're doing well. Ngumiti ako. I am glad I am doing well too. It's hard but I think I can manage. He tapped my shoulder before he went out of the office so he can get back to work. Mataman kong pinagmasdan ang suot kong damit sa harap ng salamin. Masaya akong kulay itim ang suot kong damit ngayon. Bagay na bagay ito sa kulay ko. Jaden stood beside me while both of his hands are on my shoulders. Are you ready? Tanong niya habang nakatitig sa akin sa salamin. Matagal ko itong pinaghandaan. Kailangan ko maging handa. Tumango siya at inilis ang kanyang kamay sa aking balikat. I trust that you can pull it off. Ikaw pa ba? Humarap ako sa kanya. Marahang pinisil ang kanyang pisngi. Thank you for reminding me that I can do it. Tumawa naman siya sa ginawa ko at sabay kaming lumabas ng kondo niya. Siya na rin ang nagmaneho. Nang sasakyan hanggang makarating kami ng Center Point Building kung saan gaganapin ang one-night summit na ako mismo nag-organize. Malayo pa lang kami, nakita ko agad ang mga nakapilang sasakyan sa labas. Maraming mga taong patuloy na pumapasok sa loob ng hall. Bababa pa lang ako nang sakto namang tumunog ang aking telepono. Nakita kong tumatawag ang pinsan ko kaya't sinagot ko na ito. Sumenyas ako kay Jada na kailangan ko sagutin yon dahil mukhang importante. Pinagmamadali ako ni Lara na pumunta sa entrance dahil may nagpapumilit daw na pumasok doon na taga DRH. I have to go first. Okay ka lang naman mag-isa pansamantala, hindi ba? Tumango naman siya sa akin. You go ahead. Pagdating ko sa reception area, bahagyang kumunot ang aking noo na makita si Lara na may kausap na lalaki sa bandang gilid. Na makalapit ako ay saka ko napansin na si Kio Laurel. Agad itong umiti sa akin na mapansin niya ako nakatayo sa kanyang likuran. What are you doing here? Nakangiti kong tanong sa kanya. Mukhang naligaw ka yata. Wrong place? Dagdag ko pa. Mahinang natawa si Kio sa sinabi ko. No, honestly, I'm in the right place and I want here to ask you personally why I wasn't invited in this event. DRH is big. That is kind of rude of you if you don't find Center Point's greatest competitor in the said event. This is a sabotage. Umangat ang isang gili ko na marinig iyon. Si Lara naman patuloy pa rin sa pagpapapasok ng mga bisita. Humarang na rin ang ibang gwardya sa gilid ng sa gayon, wala makarinig sa pinag-uusapan namin ni Kio. Sabotage? This isn't a sabotage. Actually, nagpadala ako ng email sa inyo. I gave you a chance to be invited in this event.
Basta nga ate na yung mismo may-ari ng kumpanya. Tumawa si Kiyo. But I am the VP of DRH. Still, you're not the owner of it. It was my dad who declined for somewhat reason. Is he afraid that he will see me? Lahat ng mga naririto, pumayag sila sa rules ng summit. Kaya sana kayo mga taga-holdings, matuturin kayong sumunod kung ayaw nyo napapahiya kayo. Masama ang tingin na binigay sa akin ni Kiyo bago ito tumuwid ng pagkakatayo. Kung ano man ang pinaplano mo, hindi ka magtatagumpay. Ngumisi ako. Hindi ikaw magdedesisyon, kundi ako. Nagsukatan pa kaming dalawa ng tingin. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Dali-dali pang lumapit sa akin si Lara at niyaya na nga akong pumasok sa loob. It's me who paid for all of it. The design was chosen by me. Dahil isang gabi lamang naman ng summit na ito, sigurado ko na magiging maayos ang pagtanggap ng mga staff sa mga bisita. Nakaramdam ako ng pressure na makitang halos lahat ng mga ito ay may edad na. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa na mairaraos ko ito. Una nagsalita ang may-ari ng Center Point na si Lolo Raul, sinundan ni Lara at ang panghuli ay ako. Narinig ko na noon pa man ang paghanga sa akin ng mga negosyanteng ito, kaya hindi ko naman sasayangin ang pagkakataon para makuha ang loob nila. Pagkatapos ko magsalita, tinawag na rin namin ang mga speakers sa gabing iyon. I paid for the 2 speakers who came from US and the 2 of the best businessmen residing in New York. Bago matapos ang event, nagsilapitan ng mga businessmen sa amin ng pinsan ko at binati kaming dalawa ng mga ito. Pero sinabi naman nila na hindi siya kundi ang pasimuno ng event. Marami rin ang nagka-interes na lumipat ng kumpanya sa kanilang pag-iinvestan. Congratulations, Miss Del Rio, you made it. Nakangiting bati sa akin ni Jaden, sabay lahat ng kanyang kamay sa harapan ko. Umiti naman ako at tinanggap iyon. Maraming salamat din sa pag-imbita mo sa Gonzales & Co. First time naming umattend ng ganitong event. Maraming salamat. Masyado kaming maraming natutunan. Nakipagkamay rin ako sa kanila. Nagpaalam din si Jaden na aalis muna siya kasama ng mga kaibigan niya. Pero ang mga ito na rin mismo nagsabi na hindi nila ipapahamak ang kaibigan nila. Sigurado akong natandaan nilang nangyari sa amin noon kung saan muntik na talaga silang mawala ng investor. Si Lolo naman ang huling lumapit sa akin. Kasunod niya si Tito Reagan na malayo pa lamang ay nakangiti na sa akin. Maraming na nga akong ililipat sila ng Center Point para mag-invest. Congratulations, Daniela. Ngumiti ako at marahang tumango kay Lolo. Salamat po, Lolo. Lara and I celebrated our win tonight. Nagtungo kami sa isang resort kahit madaling araw na. Inaantok man, inubos pa rin naming dalawa ang ino-order naming alak. Do you want to know why I hated you a lot back then? Nabigla ako sa tanong niyang iyon. Nang bumaling ako sa kanya, dun ko mang napansin na kanina pa pala siyang nakatitig sa akin. Kasi bata pa lang tayo, alam kong mas magaling ka sa akin. At alam kong mas matalino ka sa akin higit sa lahat. Noon pa man ikaw ang gusto ni Jaden at Tracy. Hindi ako sumagot. Noon pa man marami ka nang napapatunayan kahit bata pa lamang tayo. Ikaw na ang gusto ng lahat kaya nang mawala ka, kahit pa paano sumaya ako. Pero ganun pala yun, no? Kahit anong subok kong punan ng puwang na naiwan mo sa puso ng taong nagmamahal sa'yo, hindi pa rin pala kita kayang palitan. Dahil magkaiba tayong dalawa. Inabot niya ang huling bote ng alak at sinimulang inumin iyon. Sabi ko pa noon sa sarili ko, mas magiging magaling ako sa'yo. Pero eto ko ngayon, nasa likuran mo pa rin. Ang nawala lang sa akin ay yung pakiramdam na nakikipagkompetensya ako sa'yo. Humugot siya ng malalim ang buntong hininga at gumiti sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako nainggit sa'yo. And I think that's progress to me. Tumango ako. Hindi mo naman kailangang mainggit. Dahil kung anong meron ako, meron ka rin. Isa pa, hindi natin kailangang magpataasan. May sarili kang pangarap. Meron din ako. Gawin mo kung saan ka masaya, Lara. Yun naman ang importante sa lahat eh. Yung maging masaya ka sa ginagawa mo. At wala ka ibang taong tinatapakan. Sa hotel na kami natulog at di na namin kinayang makauwi. Kinabukasan ay nagising. Hindi ka naman sumasagot sa tawag ko, ani Jaden. We had fun. Kumunot ang noon ni Jaden na maamoy niya ang hininga ko. Uminom kayo? Lumapit pa siya sa akin at inamoy ako. Gising na rin si Lara pagkatapos siyang hilain ni JC patayo. Inahanap ko yung dalawa ng lolo ninyo. Umayos ako ng tayo. Ganon din ang pinsan ko at nagkatingin pa kaming dalawa. Pagkatapos, dali-dali namin pinuha ang mga gamit namin. Iniwan naming magdalawa ang magkapatid sa itaas hanggang sa pagbabayad na tataranta pa kaming dalawa. Si Lara ang may dala ng sasakyan pero dahil wala pa rin siya sa huwisyo, ako muna nagmaneho nito.
Hindi na kami dumiretso sa kanya naming kondo. Tumalay kami ng opisina dahil paniguradong magagalit sa amin si Lolo. Nung bumaba kami, saka lang namin inayos ang aming mga sarili. Saka ko lang na-realize, pareho kami nakasuot ng damit na pambahay. Gulat na gulat ang mga empleyado na makita kaming dalawa sa ganoong kalagayan. Gulat na gulat ang mga empleyado na makita kami sa ganoong kalagayan. Pagpasok namin sa conference, gulat na gulat si Lolo at Tito Rega na makita ang itsura namin. What happened to the two of you? Wala kami naisip na maaaring isagot kaya alanganin na lang kami ngumiti sa kanila. I can't believe you ran away from me earlier. Bukod pa rin, di mo ba naisip ang labis sa pag-alala namin sa inyong dalawa? Hindi ako nakatulog buong gabi dahil wala ka. My God, Daniela Marie. I almost lost my mind last night. Una sa lahat, di naman talaga namin sinadya ni Lara na hindi magsabi sa kanila. Kaso nga lang, masyado kami nadala sa kwentuhan namin kagabi at sinabayan pa namin to ng pag-inom kaya ganoon ang nangyari sa amin. Bukod sa paninermo ni Jaden sa akin ngayon, nasa sermon na rin kaming dalawa ng pinsan ko, ni Tito Regan at Lolo. At mamaya, panigurado, kapag nalaman ni Kuya ang nangyari, pupuntahan ako niyon at papagalitan. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ko sinasadya. We're rushing to go to the office dahil sa sinabi niya ni JC. Ikaw nga dapat sasihin ko eh. Napaya tuloy kami sa mga staff ng kumpanya dahil doon kami diretsong pumunta. Jaden sighed exasperatedly. At ngayon, kasalanan ko pa. Sino bang nagsabi na doon kayo dumiretso? Mas lalo pa nga akong umuso. Eh di sorry na. Sagot ko at saka inirapan ko siya. Pagkatapos namin mapagalitan kanina sa opisina, pinauwi na rin kami agad ni Tito Regan. Sinabi niya mas makakabuti kung magpahinga na lamang kami sa buong araw kaysa naman pilitin namin pumasok ng mga hangover. Umuwi ako sa kondo ko at ganoon din sa Lara. Ngayon sigurado akong pinagagalitan din yon ng kapatid Jaden. Ikaw pang galit ha? Hindi ako galit. Pinamewangan niya ako at pinagtaasan ng kilay. Kung hindi ka galit, ano lang, nagsusungit. Hindi ba parang gano'n na nga rin yun? Tumayo ako sa upuan at padabog na naglakad patungo sa aking kwarto. Sumunod naman sa akin si Jaden. Binaliwala akong presensya niya dahil hanggang ngayon, masama pa rin ang pakiramdam ko dahil sumasakit ang ulo ko. Humugot siya ng malalim na hininga na humiga ako sa kama at nagtakip ng kumot sa buong katawan. You can't just sleep right away. Maligo ka. Pati sa suot mo na damit na amoy ko pa rin ang alak na iniinom ninyo eh. You should have drank the wine instead. Inalis ko ang pagkakatakip ng kumot sa aking mukha at sinamaan siya ng tingin. Ang daya mong sinasabi, alam mo ikaw, umuwi ka na lang kaya. Please lang, gusto ko ng tahimik na kwarto nang sa gayon, makapagpahinga naman ako ng maayos.